ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dalawang empleyado, patay, isa sugatan sa pagsabog sa paggawaan ng bala sa Marikina. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba sa 2.3 milyon noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, tutol sa total ban ng online gambling, regulasyon, pinahigpit. Sa MBC TV correspondents, isang miyembro umano ng CPP-NPA patay sa engkwentro sa Butuan. Sa MBC TV Sports, world-class pole vault event gaganapin sa Pilipinas sa darating na Setyembre. At sa Showbiz Spotted, Grand Finals ng Miss Grand Philippines 2025 kasado na sa Agosto. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Trahedya ang sinapit ng 3 empleyado sa nangyaring pagsabog kahapon sa ammunition section ng isang pagawaan ng bala sa Marikina. Patay sa tama ng shrapnel at pagkaputol ng daliri ang dalawa habang maswerteng nagaligtas ang isa sa mga biktima. Ang pinakahuling update sa kaso tinutukan ni Edniel Parosa. Patay ang 2 empleyado habang sugatan naman ang isa pa nilang kasama matapos ang isang pagsabog sa loob mismo ng pagawaan ng bala sa Barangay Fortune, lungsod ng Marikina. Sa report na tinanggap ni Police Colonel Jeffrey Fernandez, hepe ng Marikina Police Station, nabatid na nangyaring insidente sa ammunition section ng Arms Corps Global Defense Incorporated. Nagsimula ito sa factory ng primer na component ng bala, dahilan para malubhang masugatan ng 3 kalalakihan alas 2:15 ng hapon itong Hulyo 7. Nagawa pang isugod sa Amang Rodriguez Medical Center ang mga biktima, pero idineklara ring wala ng buhay ang 34 anyos sa tinamaan ng shrapnel sa dibdib dakong 5:15, gayom din ang 44 anyos na naputulan ng kamay pasado alas 8 na kagabi. Inilipap na sa Marikina Valley Hospital ang nag-iisang conscious na 3, pero nagtamo naman ang sugat sa mata at hirap sa pamdinig. Sabi ni Fernandez sa DZRH News, wala pa silang lead hanggang sa mga oras na ito. Babalikan ngayong umaga yung CCTV footage kung makakuha kasi kahapon sabi ng Arms Corps wala yung ID nila. Tigil operasyon naman ang Rim Fire Department na nakasasakop sa pinangyarihan ng pagsabog habang nagpapatuloy ng investigasyon. Tiniyak ng Arms Corps ang tulong sa pamilya ng mga empleyado, maging ang tulong sa pagsiyasat ng PNP. Iginip ng kumpanya na nakasunod ito sa international standards. Noong 2024, isang sunog at pagsabog din ang naganap sa lugar kung saan ilang malapit na residente ang nasaktan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, sensitibo ang ating susunod na balita. Walang awang pinagsamantalahan ng isang lasing na construction worker ang isang menor de edad na estudyante sa Quezon City. Ang biktima, bibili lang sana ng makakain ng mapagdiskitahan ng suspect. Ang buong detalye ay hatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Niskay Himas Reyes ngayon ang isang construction worker matapos gasain ng 17 anyos na estudyante sa barangay Bagong Silangan sa lungsod ng Quezon. Ayon sa National Capital Region Police Office, sinila ng lasing na 32 anyos na sospek ang dalagita sa isang bakanteng lote alas 11:20 ng gabi noong July 5. Armado ang lalaki ng salim ng harangin at akbayan sa madilim na daan ng biktima na nooy pauwi na sana matapos bumili lamang ng pagkain at mga gamit niya para sa paaralan. Tinakot ng sospek ang papatayin kung sisigaw ito kaya matagumpay niyang nagawa ang kahalayan.
Sinabi ng NCRPO na sa kabila ng trauma, nagawa pa ng biktimang makatakas at agad nagpasaklolo sa mga patrulyang pulis sa lugar. Inabutan at katauhan ng Payatas Police Station 30 ng suspect sa mismong crime scene at na-recover doon yung ipinanakot niyang patalim. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH News Pinas sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Bumaba sa 3.7% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, isa sa mga nakaambag sa porsyentong ito ang pagsirit sa employment sa mga sektor ng agrikultura, service at hospitality. Narito ang ulat ni Dustin Bayog. Matapos umangat ang bilang na walang trabaho sa bansa noong Abril, bahagya na itong bumaba sa buwan ng Mayo ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isang press con, nagtala ang PSA ng 3.9% unemployment rate para sa buwan ng Mayo na mas mababa kumpara sa naitalang 4.1% noong Abril. Ito ay katumbas ng 2.03 milyong Pilipino na walang trabaho mula sa naitalang 2.06 milyong unemployed noong buwan ng Abril. Nakaambag sa pagbaba nito ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho na umakyat sa 50.29 milyong Pilipino o katumbas sa 1.62 milyon increase mula sa buwan ng Abril. Malaking nakaambag dito ang pagtaas ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho, lalo na sa sektor ng agrikultura at forestry na nagtala ng halos 1 milyong employed workers na sinundan ng accommodation at food service activities. Paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, nakaapekto ang harvest season ng mais, bigas at ng ilang spices na nakaambag sa halos kalating milyong Pilipinong nagkatrabaho. Dagdag dito, nakaapekto rin ang tumaas na labor participation rate o ang mga Pilipinong aktibong naghanap ng trabaho at kabilang sa labor market. Sa kabuuan, nangunguna pa rin ang services sector sa pinakamalaking bahagdan ng workforce sa bansa na may 61.8%. Samantala, bumaba rin ang underemployment rate sa bansa sa 13.1% o katumbas ng 6.60 milyong Pilipino na nagdanais ng karagdagang oras o nagdanais ng mas mahabang oras na trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Illegal online gambling lang at huwag lahatin. Ito raw ang dapat puntiryahin ng mga mambabatas sa halip na ipanukala ang nationwide shutdown ng online gaming. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, lalong ikapapahamak ng mga tumatangkilik dito ang tuluyan nitong pagbabawal. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Mas mahigpit na regulasyon o total ban. Yan ang hirit ng ilang mga mambabatas ngayon sa patuloy na pagdami ng mga tumatangkilik sa online gaming o online sugal. Ikinaalarma kasi ng mga mambabatas ang pagiging masyadong accessible ng mga ito, lalo na sa panig ng mga kabataan. Pero sa panig ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, tutol sila na tuluyang alisin na ang paggamit sa mga online gambling applications tulad ng ginawa sa Pogo nitong nakaraang taon. Sa panayan ng DZRH News, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na hindi naman umano problema ang online gaming, kundi ang napakaraming illegal na operasyon nito online. Ani ay lalo lamang tatangkilikin ng ibang illegal at mawawalan sila ng proteksyon kung tuluyan ang ipagbabawal ang online gambling. Niwala po namin, mas lalong gugulo pagka po total ban sapagkat kahit ayaw natin, tuloy-tuloy po ang mangyayari niyan, maski sabihin nyo ng may total ban. Because of the advances in technology, ay hindi po mapigil talaga itong paggamit through the internet. Pagka ito total ban nyo po yan, imbis na ating maregulahan para po magkaroon ng mas may proteksyon ang mga manlalaro, ang mangyayari po niyan ay hindi na po natin regulated, totally banned, tuloy din po yung illegal na pagpapahanap buhay ng mga illegal na mga operators, wala pong protection yung ating mga player o manlalaro. Sabi ni Tenco, nasa 70 lamang ang regulated online gaming operators. Pero noong nakaraang taon, umabot umano sa humigit kumulang 7,000 ang bilang ng mga website na hindi regulated. Pero sa pakikipagtulungan anya ng Department of Information and Communications Technology at sa National Telecommunications Commission, napababa na ito sa humigit kumulang 1,000. Matatanda ang maraming netizens at personalidad ang naalarma sa pagiging normalized ng paggamit ng online sugal. Kabilang sa pinupuna online ay ang mga
mga naglalakihang billboard sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada na nag-e-endorso ng online gambling. Sa isang social media post, binatikos ni Art Samaniego Jr. ng Scamwatch Philippines ang tinawag nitong calculated PR stunt ng ilang billboard owners na kumikita ng bilyon para sa endorsement ng sugal pero damage control lamang ang ginagawa para sa mga taong nalululong na sa sugal. Kaugnay nito, sinabi ni Tenco na nakikipag-ugnayan na ang PAGCOR sa Ad Standards Council para magkaroon na rin ng regulasyon sa endorsement ng online gambling. Kasama na rito ang pagbabawal na magkaroon ng advertisement sa primetime television. Sabi pa ni Tenco, sang-ayon din siya sa panukala na isinusulong ni Senator Win Gatchalian na taasan ang minimum bet upang hindi nito mahikayat na magsugal ang mga mahihirap na Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, binasag na ng content creator na si Josh Mojica ang kanyang katahimikan sa viral video nito na nagse-cellphone habang nagmamaneho ng kotse sa EDSA. Pag-amin nito, siya raw ay nagkamali kaya hindi siya dapat tularan ng iba. Tinutukan yan ni Wina Hesoro. Naglabas na ng pahayag ang content creator at negosyanteng si Josh Mojica dahil sa kanyang viral video kung saan makikita siyang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho sa EDSA. Sa kanyang Facebook post, iginiit ng naturang negosyante na nagvideo lamang siya sa loob ng kanyang porch na sasakyan pero hindi para magyabang. Humingi rin ng paumanhin si Mojica sa kanyang ginawa at sinabing huwag na siyang gayahin, bagkus gayahin umano ang kanyang mindset lalo na ang pagkakaroon ng sasakyan. Pero sa panayam ng DZRH News kay Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng Land Transportation Office, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na opisyal na pahayag mula kay Mojica at tanging mga post lamang nito sa social media ang mayroon. Ayon kay Attorney Pua, wala pang sagot si Mojica simula nang siya ay pinadalhan ng show cause order na agad ipinagpapaliwanag sa kanyang ginawa at nakatakda naman ang kanyang hearing ngayong July 10. Wala naman po tayong pinapalampas, Katunying. Basta po tayo ay napag-alaman po natin yung mga possible na nag-violate po ng ating traffic laws. Hindi naman po natin, sinusokos po natin agad yan at pinagpapaliwanag natin kung makikita natin kung anong violation nila at pinagpapaliwanag natin sila kung dapat ba silang magpatuloy pa na magkaroon ng pribilehiyo na magkaroon ng lisensya. Ito po ay pinadala nyo ng show cause order pero in the meantime ay may sagot na ba tong batang to? Wala pa po, Katunying. Although there are statements circulating in the social media, pero as far as we are concerned, wala pa po itong sagot dahil ang hearing pa po nito, Katunying, ay sa July 10, alauna. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Not for hire o kolorum. Nagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng kontrobersyal na panghuhuli ng kanilang enforcer sa isang motorista. Maling violation daw kasi ang ibinibintang ng kanilang opisyal bagay na ikinalito ng mga nakapanood ng viral video. Ang paglilinaw ng MMDA tinutukan ni Rovic Manuel. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi na kailangang maglagay pa ng not for hire sticker o signage ang mga pribadong sasakyan. Kasunod yan ng not for hire viral video kung saan isang enforcer ang nanikit sa isang individual na may dalang drop side na pick-up dahil wala umano itong not for hire sticker sa kaniyang sasakyan. So inuhuli niya ako kasi ano violation ka, Brad? Not for hire. Not for hire daw, boss. Not for hire. Sa isang press conference, inamin ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na nagkamali ang kanilang enforcer sa tinikit nitong violation. Ayon dito, mali umano ang pagkakaunawa ng kanilang enforcer sa nalabag na batas trapiko ng naturang motorista at tila hindi umano ito nakinig ng itinuro ito. Paglilinaw pa, hindi umano not for hire ang violation ng motorista, kung hindi kolorum. Ayon sa MMDA, maituturing na kolorum ang nahuling sasakyan dahil ginagamit umano ito pang deliver kahit nakarehistro bilang private vehicle. Tanging mga personal na sasakyan ng tao o produkto lang umano ang hindi ipinagbabawal, ngunit kung ito ay pinapaarkila o ginagamit na pampasahero ay nangangailangan na ito ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.
Dagdag pa ng MMDA chairman, taong 2024 ay may inilabas rin silang memorandum kung saan nakasaad na hindi lahat ng kanilang enforcer ay pupwedeng manita ng kolorum dahil na rin umano ito sa sangkatutak na issue ng pangungutong at maliban na lang kung may initial violation ang motorista. Ayon sa LTFRB, nasa 1 milyong piso ang kaakibat ng multa kung bus ang mauhuling kolorum, 200,000 naman kung truck, 50,000 pesos sa jeep, 200,000 kung van, 120,000 sa sedan at 6,000 kung motorsiklo at lahat ay may 3 buwan na impounding period. Sa ngayon, nanganganib namang maalis sa serbisyo ang nasabing enforcer dahil na rin sa pangingikil nito mula rin sa isa pang report na nakarating sa kanilang tanggapan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault mula sa pagkakaudlot noong nakaraang taon, matutuloy na ang ipinangakong world-class tournament sa Pilipinas ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena. Gaganapin sa Setyembre, inaasahang magiging bahagi ng nasabing event ang top 10 sa mundo, kabilang na ang world number 1 na si Mondo Duplantis. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Itutuloy na ni Filipino pole vaulter at Olympian EJ Obiena ang kanyang matagal ng plano na magdaos ng world-class pole vault meet sa Pilipinas. Inanunsyo ng world number 4 na gaganapin ng atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City mula September 20 hanggang 21 ngayong taon. Ang kompetisyong ito ay sanction ng World Athletics at Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA at magsisilbing pagbabalik ng orihinal na plano noong 2024 na naantala dahil sa spine injury ni Obiena. Samantala, sinabi rin ni Obiena na imbitado ang top 10 pole vaulters sa buong mundo, kabilang ang world at Olympic champion na si Mondo Duplantis para lumahok sa gaganaping pole vault challenge. Ayon kay Obiena, ang naturang event ay sanction ng World Athletics kaya magkakaroon nito ng ranking points na makatutulong sa mga atleta para sa kanilang world standing. This is going to be part of the tour. This is in the calendar of athletics, World Athletics, and with that, it amounts to certain points. And with that, it will be in the world ranking for sure. If anybody jumps the world record, if we see one, it's going to be there. And if anybody jumps a national record, everything, it's going to be up to standard. This is not an exhibition. This is an official sanctioned competition by World Athletics. Layo ni Obiena na ipakita sa buong mundo na kaya ng Pilipinas na magdaos ng international event at hikayatin ng iba pang top athletes na sumali. This is something that I really want to showcase, of course, the ability of the Philippines to host such an event. And that's the main reason we're aiming to get as much of the top athletes as possible, because I want to showcase that Philippines as a country can host such events, and hopefully this is just going to be a spark to get that engine going and maybe get more international competitions in the country. Ito rin ang kauna-unahang malaking pole vault event na gaganapin sa puso ng Metro Manila na may layuning ilapit ang laro sa mas maraming tao. Matatanda ang huling nakalaban sa harap ng home ground si Obiena noong 2019 Southeast Asian Games sa New Clark City, kung saan nakasungkit siya ng una sa kanyang 3 SEA Games gold medals. On the personal side, as an athlete, I can't wait to jump in front of a home crowd. I've not done that in such a long time. The last time I've done that was in SEA Games, and it was far from the heart of the city. And I think bringing the sport outside of the track closer to the people. Samantala, habang abala sa paghanda para sa Makati Meet, nakatakdang lumahok si Obiena sa Monaco leg ng Diamond League sa July 11. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Hazing suspect sa loob ng Philippine Military Academy o PMA, pinatawan na ng parusa. Sa MBC TV Global, Mount Lewatobi Laki-Laki sa Indonesia, muling nag-alburuto. At sa Showbiz Spotted, epic collab ni Rico Blanco at SB19, Silipin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Binatawan na ng parusa ng Philippine Military Academy o PMA ang 4 nitong kadete na sangkot sa hinihinalang kaso ng hazing sa loob mismo ng kanilang barracks taong 2024. Hindi naman daw pipigilan ng PMA ang pamilya ng mga biktima o pabiktima kung iaakyat nila ang kaso sa civilian court. Nagbabalik si Edniel Parosa. Kinumpirma ng Philippine Military Academy ang kaso na umano'y pananakit ng ilang kadete sa kanilang mismong kaklase sa loob ng barak sa Baguio City. Ayon sa PMA, napatawan na nila ng kaukulang parusa ang mga sangkot makarang makumpleto ang sarili nitong investigasyon salig sa military justice system. Sa isang pahayag, sinabi ng PMA na isang 4th class cadet ang nakaranas ng hindi na dinetaling pananakit noong Setyembre ng nakarang taon at ngayon ay naranatili sa indefinite leave. The victim is currently on indefinite leave while awaiting discharge orders based on the Armed Forces of the Philippines Medical Board findings unrelated to the injuries sustained. Irerespeto umano ng PMA kung magdedesisyon ng pamilya ng biktima na maghain ng reklamo sa civilian court. Una nang inulap ng Baguio City Police na 4 na kadete, kinabibilangan ng 2 4th class, isang 2nd at isang 1st class ang nambugbog at namahiya sa plebo na nagresulta pa sa pagkakakolaps ito. 2 sa mga suspect ay nasuspinde, isa ang naparusahan sa command responsibility at isa naman ang nakwit. Pero nilinaw ng PMA na wala pa itong natatanggap na police report. Umapila naman ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na manatiling kumpiyansa sa profesionalismo ng nabanggit na institusyon. Since 2018, we have implemented comprehensive reforms in our training systems, policies, supervision, and monitoring mechanisms to prevent such incidents and foster a culture of respect, discipline, and professionalism among our cadets. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Radizor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat naman ng mga otoridad sa isang joint operation kahapon ang nasa 749 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Manila International Container Port. Ang mga kontrabando natuklasang inihalo pa sa powdered milk. Ang buong detalye alamin sa report ni Boy Gonzales. Bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasabat ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang iligal na droga na nagkakalaga ng mahigit sa 749 na milyong piso sa Manila International Container Port kahapon. Isinagawa ng pinagsamang pwersa ang physical examination sa kargamento na nakapangalan sa XYZ Global Express sa MICP ICTSI sa warehouse. Natuklasan nila ang mga kristal na tila bato na pinaginilang methamphetamine na hydrochloride o mas kilala bilang shabu. Matapos sa masusing pagsuri, kinumpirma ng mga otoridad ang nabanggit na shabu ay hinaluan ng gatas na pulbos. Sa sinagawang inventaryo ng mga kinatawan ng PDEA, ang kabuuang 106 na pakete ng iligal na droga na may kabuuang timbang na higit sa 110 kilo. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang 15,000 at isang 20,000. Ito ang magkahiwalay na panukalang aumento sa sahod na isinusulong ng 2 senador para sa mga guro. Bilang mga tagahubog ng mga kabataan, marapat lamang daw silang alagaan at nang hindi na nila kailanganin pang mangibang bansa. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pinadadagdagan ni Senador Sherwin Gatchalian at Senador Risa Hontiveros ang buwan ng sweldo ng lahat ng mga guro sa bansa. Ito ay kasunod ng magkahiwalay nilang inihaing panukalang batas para sa mga guro. Sa Teacher Salary Increase Act ni Gatchalian ay gusto nitong dagdagan ng 20,000 pesos ang buwan ng sahod ng mga guro, habang sa dagdag sahod for Public Basic Education Teachers and Employees Act ni Senador Hontiveros ay nais niyang madagdagan ng 15,000 pesos kada buwan ang sahod ng mga guro at mga empleyado. Ibibigay ito in tranches sa loob ng 3 taon mula nang maging batas, 6,000 pesos sa unang taon, 5,000 pesos sa ikalawang taon at 4,000 pesos sa ikatlong taon.
Katwiran ni Senador Gatchalian, ang mga guro ay silang sandigan ng tagumpay ng bawat mag-aaral. Nararapat lang umanong bigyan ng dangal ang mga guro sa pagitan ng dagdag sweldo bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa propesyon. Paliwanag naman ni Senador Risa Hontiveros na taon-taon ay nirereklamo sa kanila ng iba't ibang mga grupo ng mga guro ang mababa nilang sweldo. Ito ang dahilan kung kaya't marami sa kanila ay umaalis at naghahanap ng trabaho sa abroad kahit ang iba ay hindi na sa pagtuturo. Ang panukalang dagdag sahod sa mga guro ay dagdag pa rin sa ipinatupad ng Salary Standardization Law. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Alpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Southwest monsoon o hanging habagat ang muling umiral sa buong bansa sa tuluyang paglayo ng bagyong Bising sa ating area of responsibility. Ihanda pa rin ang mga payong bilang pananggalang sa mga pag-ulan sa Batanes, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kabilang din ang Metro Manila. Magpapaulan din ang habagat sa Palawan at Western Visayas, gayon din sa kanlurang bahagi ng Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Sultan Kudarat. Mataas din ang tsansa ng localized thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala may panibagong low pressure area na nabuo sa silangan ng PAR pero hindi pa ito nakikitang lalakas bilang isang bagyo sa mga susunod na araw. Ligtas namang pumalaot sa lahat ng baybayin ng bansa pero iba yung pag-iingat pa rin sa banta ng minsay matataas na alon sa northern at western Luzon. Mapa baby, fur baby o yang baby mo ngayon, sigurado ako na isa sa mga naging paraan mo para magpahayag ng pagmamahal ay ang pagbe-baby talk. Bagamat cute pakinggan, may iba na naiilang sa ganitong salitaan. Alamin na des, pagbe-baby talk, may pakinabang nga ba? Kilala sa tawag na parentes, ang baby talk ay isang paraan ng mga matatanda para makipag-usap sa mga bata. Ginagamitan nito ng mataas na tono, mabagal at pinahabang pagbigkas ng patinig at mga salita. Ayon sa mga pag-aaral, pinalalakas nito ang kanilang social skills, brain development at mabilis na pagkatuto ng salita at kung paano ito sinasalita. Maliban dito, pinalalago din ito ang emotional bond sa pagitan ng bata at magulang. Pero babala ng mga eksperto, hinay-hinay sa paggamit ito dahil baka makasanayan nilang gumamit ng nonsense na mga salita to the point na baka mas bumagal ang kanilang pagkatuto. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Kinansela ang ilang local at international flights sa Bali, Indonesia matapos muling mag-alboroto ang isang bulkan. Habang isang leon naman ang aksidenteng nakawala at umatake sa isang lalaki na natutulog lamang. Yan at iba pang mga balita mula sa ibayong dagat. Tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, kanselado ang ilang local at international flights sa Bali, Indonesia matapos muli na namang sumabog at nagpakawala ng makapal na usok ang Mount Lowitowi, Laki-Laki, kung saan may taas ng 18 kilometro ang pinakawalang usok at inaasahang maglabas ng lahar sa mga kalapit na lugar. Pinalilikas naman na nasa higit 6,000 residente at inabisuhang magsuot ng face mask bilang proteksyon sa ashfall. Kasalukuyan namang wala pang naitatalang death casualty mula sa nangyaring sakuna. Magugulit ang sumabog na rin ng bulkan nitong Marso at Nobyembre naman noong nakaraang taon kung saan 9 na katao ang nasawi. Sa iba pang balita, isang leon naman ang aksidenteng nakawala sa isang theme park sa Turkey. Nakalaunay binaril din at namatay matapos atakihin ng isang lalaki. Ayon sa ulat, inatake ng leon ng isang agricultural worker na natutulog lamang sa isang field kasamang kanyang asawa. Hindi naman malubhang natamo nitong sugat, ngunit idinala pa rin sa ospital para magpagamot. Nilinaw naman ng mga otoridad na pagpatay agad ang naging agarang aksyon dahil mahirap nila huli ng leon at may malaking banta sa buhay ng mga tao't nasa kapaligiran nito. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng OPM, nitong weekend nangyari ang tila crossover from rock to pop ng OPM icon na si Rico Blanco. Si Corix kasi abay game na humataw sa dance floor kasama ang P-pop kings na SB19. Ang kanilang dungka performance na gumulat sa online world tutukan sa Showbiz Report na ito. Nagmistulang sixth member ng SB19 ng OPM rock icon na si Rico Blanco sa nagdaang OPM Con 2025. Yan ang dungka performance sa Philippine Arena na nagpatanong sa netizens kung paano napapayag ng P-pop king si Corix na humataw. Revelations of post ng Balcony Entertainment na siyang pag-aaring artist management and record label ni Rico, si SB19 still daw ang nag-convince sa River Maya frontman na sumayaw. Marami naman ang humanga at first time lang daw nakita ang dance moves ni Corix, habang may ilan ding nag-comment na slay pati ang outfit tulad ng sa Mahalima. Pero hindi pa doon natatapos ang sayawan dahil sa latest post ng SB19, may isa pang ayuda ang grupo para sa fans. Bukod kay Rico Blanco, nakidungka rin sa OPM Con 2025 stage si Bini Sheena at ang G22. Abangan sa aming pagbabalik, higit 600,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat sa Davao. Sa MBC TV Sports, dating Lasal star player na si Kevin Kiambao hindi pa maglalaro sa Sacramento Kings para sa NBA 2K26 Summer League. At sa Hoy, bawal yan. Parusa sa mga kolorum na sasakyan, alamin yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mabilis na nagsiyasat at naghatid serbisyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bahagi ng Itogon, Benguet na nakaranas ng landslide sa sanib puwersang hagupit ng bagyong Bising at Habagat. Sa kanilang tala, umakyat sa 177 na pamilya ang apektado ng insidente. Magbabalita si Val Gonzalez. Agad nagsagawa ng on-site assessment ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lugar kung saan gumuho ang lupa sa kasagsagan ng pagtama ng bagyong si Bising na pinalakas ng habagat sa Itogon, Benguet. Layunin ng assessment para matukoy ang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan at maihatid ang angkop na interbensyon. Sa report ng DSWD, 177 pamilya ang naapektuhan ng landslide kung saan 160 na may 211 individual ang direktang naapektuhan. 17 pamilya pa na may 64 na individual ang pansamantalang tumutuloy sa mga kamag-anak at kaibigan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga local government units upang matiyak na lahat ng pamilyang nasalanta ay agad mabibigyan ng nararapat na tulong at suporta alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong maiiwan sa panahon ng sakuna. Bukod sa mga apektado ng landslide sa Benguet, nakapaghatid na rin ng tulong ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan din ng bagyong si Bising sa Narvacan at Santa Maria sa Ilocos Sur. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay sa engkwentro ang isang pinaniniwalaang miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army sa Butuan sa Agusan del Norte. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang membro ng NPA patay sa hot pursuit operation ng military sa kabundukan ng Butuan City. 2 armas ang narecover.
Unang naganap ang engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 29th Infantry Battalion led by Commanding Officer Lieutenant Colonel Mark Tabon under ng 901st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division kontra sa isang grupo ng New People's Army habang ang mga armado ay nagsasagawa umano ng extortion activity sa bulubunduking community ng Sitio Banbanon, Barangay Pianing, Butuan City. Nakipagpalitan ng putok habang umaatras sa mga NPA sa iba't ibang direksyon ng kabundukan. Isang M16 rifle ng mga armado ang napulot na military habang sinasagawa ang hot pursuit operation. Makalipas sa mahigit sa 2 oras na habulan, muling nagkaharap sa isang conventional warfare ang dalawang panig na umabot ng mahigit sa 5 minutong palitan ng putok at dito na napatay ang hindi pa nakikilalang NPA member at pagka-recover ng armas nitong R4 rifle. Pinapurihan ni 4th ID Commander Major General Michel Anayron Jr. ang maagap na tugon ng tropa ng pamahalaan at ang pasasalamat din nito sa local communities at sa mga former rebels na katuwang ng AFP sa pagsugpo sa komunistang grupo sa bahaging ito ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nasabat na mga otoridad ang mahigit 600,000 halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa Sarawan Turil District, Davao City, banda alas 10:50 ng gabi. Sa pinagsalib ng Personal and Task Force Davao, Davao City Police Office at Bureau of Internal Revenue 11, nahuli ang suspect na si alias Noderna, 50 anyos at residente sa Barangay Poblacion 3, Libak, Sultan Kudarat. Ang suspect ay sakay ng isang puting pick-up na mula sa Zamboanga City patungong Davao City. Nasamsa mula sa sasakyan ang 852 reams ng smuggled na sigarilyo na tinatayang may halagang 669,501. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng paglabag sa Republic Act 4712 na nag-amyenda sa ilang probisyon ng Tariff and Custom Code ng Pilipinas hinggil sa smuggling na sigarilyo. Pinuri ni Task Force Davao Commander Colonel Rodrigo Marinas Jr. ang pagsisikap ng kanyang matauhan at ng DCPO sa pagpapatupad ng masusing inspeksyon sa mga entry point ng lungsod. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Police Station 8, Otorel Police Station at Bureau of Customs Region 11 ang suspect at ang mga ebidensya para sa kaukulang disposasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 25 taong gulang na babae ng bugbugin ng nakakatandang kapatid na lalaki na isang 42 taong gulang. Nangyari na sabing pangbubugbog sa Barangay Ruas, Mondragon Norte, Samar. Ayon sa report ng PNP, ang biktima kinilala na si Kathy. Lumalabas na itong suspect ay lasing na nagtungo sa bahay ng kanyang nanay na si alias Kuni, 65 taong gulang, at pinagbantaan nito ang kanyang nanay at kapatid na papatayin. Matapos sa pagbantaan, binugbog nito ang kanyang kapatid na babae at inuntog pa ang ulo sa pader. Agad naman na humingi ng tulong o nagpasaklulo sa pulis ang ina at tumulong din sa nagsumbong doon sa pulis ang mismong barangay official. Agad na isinugod sa Archie Mondragon ang biktima para sa medical attention at sa pagresponde naman ng Mondragon Municipal Police Station ay nandoon pa rin ang suspect kung kaya't agad itong inaristo na ngayon ay pansamantalang nakakulong sa Mondragon Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit, bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 40 anyos na magsasaka nagbigti dahil sa problemang pangpamilya sa Malasiki, Pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si Rodrigo Bruan alias Alot. 40 anyos may asawang magsasaka residente ng Barangay Asin West, Malasiki, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Kasi, alas 6 ng umaga na matagpuan ng kanyang ina ang nakabiting katawan ng anak sa loob ng kwarto nito gamit ang nylon rope na ito'y nadala pa sa hospital subalit hindi na umabot ng buhay. Nabatid sa pamilya ng biktima na nakakaranas ito ng matinding emotional distress dahil sa marital issues matapos lumayas ang kanyang misis kasama ang kanilang anak. Nag-iwan pa umano ng suicide note ang biktima na humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang nagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ang mga kolorum na sasakyan sa mga kilalang problema sa kalsada dahil sa kanilang iligal na pamamasada na kadalas ay wala sa tamang ruta. Ngayong Hunyo, nakapagtala ang LTO na aabot sa 250 na sasakyang nahuling kolorum sa buong bansa. Ang parusang maaaring kaharapin ng mga driver na ito, alamin sa report ni Rose Babiera.
Ipinagbabawal sa mga kalsada ang mga kolorum na sasakyan. Ito ay base sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office o LTO, kung saan maituturing na kolorum ang isang sasakyan kung ito ay isang private vehicle na nag-ooperate bilang isang public utility vehicle o PUV na walang kaukulang permit. Maituturing din na kolorum ang isang PUV kung ito ay nag-ooperate pero wala sa kanyang tamang ruta na wala ring permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bawal din ang mga school bus o tourist bus na ginagawang pampublikong sasakyan. Ilan pa sa mga itinuturing na kolorum ay ang mga suspendido at expired na mga lisensya at Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, 155 kolorum na sasakyan na ang kanilang na-impound mula lamang Enero hanggang Abril ngayong taon. Sang-ayon ito sa penalties na ipinapataw kung saan maaaring ma-impound ng 3 buwan ang lahat ng uri ng sasakyang mahuhuling kolorum. Magkakaiba rin ang multa na maaaring ipataw depende sa uri ng sasakyan, kung saan ang pinakamataas ay para sa mga kolorum na bus na aabot sa 1 milyong pisong multa, habang pinakamababa naman ang 6,000 multa para sa mga motorsiklo. Ang lahat ng sasakyan ay maaaring maharap sa pag-revoke ng kanilang CPC at registration at pag-blacklist nito sa pagiging PUV. Samantala, kung ito ay mauulit lalo na sa mga kabilang sa transport company, ay maaari na itong maharap sa blacklisting at pagkansela ng CPC at registration ng buong fleet. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, tila ba hindi pa ito ang tamang oras para opisyal na maglaro sa NBA court ang dating UAAP star at Gilas player na si Kevin Kiambao. Hindi kasi napasama ang kanyang pangalan sa roster ng Sacramento Kings para sa NBA 2K26 Summer League. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Mauudlot muna ang NBA dreams ni Kevin Kiambao matapos hindi maisama sa lineup ng Sacramento Kings para sa NBA 2K26 Summer League na sisimulan sa July 10 sa Las Vegas. Si Kiambao, na kasalukuyang nasa Sacramento, ay may magandang record sa kanyang rookie season sa Korean Basketball League para sa Goyang Sono Sky Gunners, kung saan nag-average ito ng 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists at 1.3 steals sa 23 games. Kasalukuyang may 3 taong kontrata si Kiambao sa Goyang at inaasahang mag-focus muna sa pagpapalakas habang naghihintay ng panibagong pagkakataon sa NBA. Ang Kings ay naglabas ng roster na binubuo ng kanilang 2025 NBA draft picks na sina Nick Clifford at Maxim Reynaud, incoming second-year player na si Davin Carter, at mga G-League champions na sina Isaac Jones at Isaiah Crawford. Samantala, inaasahan namang babalik ang focus ni Kiambao sa kampanya ng Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup sa darating na Agosto. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MCTV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pageantry, kasado na next month ang tagisan ng ganda, galing at talino ng mga kandidata sa Miss Grand Philippines. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Showbiz Angel. Higit 1 buwan na lang at makikilala na ang bagong Miss Grand International Philippines. Sa August 12, kasado na ang Grand Finals ng prestihiyosong pageant kung saan maglalaban-laban ang 29 na kandidata sa Mall of Asia Arena. Bukod sa titulo bilang Miss Grand International Philippines, 3 korona pa ang mapapanalunan. Yan ay para sa kikilalaning Miss Asia Pacific International Philippines, Reina Hispano-Americana Filipinas at Face of Beauty International Philippines. Back-to-back victories nga sa international stage ang hiling ng Miss Grand Philippines Organization, gayong hawak ni Dia Mate ang titulo bilang Reina Hispano-Americana 2024. Face of Beauty International 2024 naman si Isabel Villasano at ang first ever Miss Grand International na nagmula sa Pilipinas na si CJ Opiaza. And speaking of CJ, ngayong araw nga ipinagdiriwang ng Pinay Beauty Queen ang kanyang 27th birthday. Para naman sa pageant fans na nais manood ng live, abangan lang daw ang anunsyo ng pamunuan ng Miss Grand Philippines sa kanilang social media accounts. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Martes na Ngayon pong partner. July 8, 2025 at ngayong araw din ay binabati natin ang Easy Rock 96.3 ang ating sister station sa kanilang 16 partner na anniversary. Happy anniversary po sa mga kasama natin sa 96.3 Easy Rock. Ito po si Yuel Reyes. Happy anniversary, Easy Rock, at sa lahat ng mga DJs at bumubuo po ng team ng Easy Rock Manila. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.